Mukhang inaantok na kayo. Di ako naniniwala sa multo. Halika't sundan niyo ako. Umuwi na tayo. Para sa mga mahihilig makinig ng mga true crime stories and mysteries, subscribe to Takip Siling Mysteries. Narrated by me, Jupiter Torres. Takip Siling Mysteries. Subscribe now. Good evening, Miss Anne. Good evening to all of the listeners and subscribers of Kwentong Takip Silim. Before I introduce myself, I would like to encourage everyone to like, subscribe, and share all of the videos here. Bihira lang tayo makakarinig ng mga kwentong legit na creepy at kapupulutan ng aral at the same time. Anyway, please call me Maine. I am now 35 years old, a call center agent. Itong kwento na isishare ko sa inyo ngayon ay tunay kong experience when we visited Samar in 2010. My God, Maine! Ano ba tong probinsya na pinuntahan natin? Kanina pa tayo paikot-ikot dito. Saan ba talaga sa dilim na matatagpuan yung hotel natin? Uy, She, kumalma ka please. As if naman first time mong maligaw sa buong buhay mo. Hindi lang ako naliligaw. Tayong tatlo. Jano, tanungin mo nga si kuyang driver kung saan tayo papunta. Kanina ko pa nga tinatanong kaso ayaw naman ako sagutin eh. Hindi naman yata marunong magtagalog tong si Manong eh. Tanungin mo ulit kung saan yung hotel natin. Ipabasa mo sa kanya yung address. 3 oras na tayong nasa daan. Gabi na oh. We are just driving in circles. Para tayong namaligno. Shit, ano ba yung pinagsasasabi mo dyan? Pwede ba Malapit na tayo. Huwag kayong mainip. Salamat naman at nagsalita na din sa wakas si Manong. Gaano kalayo pa, Manong? ETA, please. Pero hindi na umimik ulit ang matandang driver na may-ari ng FX na nirentahan naming maghatid sa amin sa hotel. Pagkalipas ng 1 oras, bigla na lang siyang tumigil sa gitna ng madilim na highway na walang nakatirik na kahit anong bahay sa paligid. Hindi siya nagsalita. Pero binuksan niya ang likod ng FX at ibinaba ang mga bagahe namin. Manong driver, are you kidding me? Dito ba talaga matatagpuan yung hotel namin? Hindi sumagot si Manong driver. Iniabot ni Jano ang bayad sa kanya at mabilis itong humarurot papalayo sa amin. Gagong driver yun ah. Hoy! Manong! Oh my God! Maine, uuwi na lang ako. Baka mamaya ano pang mangyari sa akin dito. Nananahimik ako sa bahay namin, sinama-sama mo ako dito. Now, look at us! Para tayong pinaglalaroan ng mga tao dito sa Samar. She, ang arte mo talaga. Akala ko ba gusto mong mag-travel kasama ako? Maligayang pagdating. Sino kayo? Isang matandang babaeng sobrang puti ng balat na may buhok na abot hanggang talampakan ang bumulaga sa amin sa gitna ng madawag na highway. Kakaiba ang itsura ng matanda. Mukha siyang albino na aswang na pinapangit na fairy. Sorry, pero ganon ang dating niya sa akin, Miss Anne.
Nagagalak akong makita kayo. Ay, Lola, magandang gabi po. Saan po ba dito yung... Sumunod kayo sa akin. Ganon lang at para kaming minagnet ni Lola papasok sa kagubatan. Pagod na kami noon pero may kung anong kapangyarihan si Lola over us. Hindi kami makahindi sa kanya. Maya-maya pa ay ginulat kami ni Lola nang may isang malaking gotohan na tumambad sa harapan namin. Sinong mag-aakala na mayroong kainan sa gitna ng kagubatan? Maupo muna kayo at kumain. Meron akong inilutong espesyal na goto para sa inyong tatlo. Goto? Nagbibiro kayo, Lola, no? Bakit naman ako magbibiro? Sa katunayan, matagal ko na kayong hinihintay. Nakasalang na kanina pa ang gotong ipapakain ko sa inyo. Goto? Favorite ko yan, Lola. Pa-order din po ng toko at baboy tsaka 3 beer. Additional eggs po, ha? Tsaka samahan niyo na rin ang taba ng baka. Huwag kayong mag-alala. Ipapatikim ko sa inyo ang lahat ng pagkain na magpapasaya sa inyo. Masayang pumasok si Lola sa loob ng kusina. Naiwan kaming magbabarkada sa labas. Maya-maya pa ay natigilan kami nang makakita kami ng isa pang matandang babaeng sobrang puti rin ng balat na may buhok na abot hanggang talampakan na may kasamang 4 na babaeng backpackers. Kamukha ni Lola ang matandang nagpapastol sa kanila. Jano, tignan niyo sila oh. Ay, may recruit din si Lola. Tama ba ako? Ano kaya sila? Mga tour guide dito? Oh, may paparating pa na isang grupo. Tignan nyo yun nandito sa kaliwa oh. Yung matandang lalaki na mahaba rin yung buhok na kamukha rin nila Lola. May kasama naman siyang magjowa na mukhang taga Maynila. Ang creepy ah. Bakit mo nasabi? Yung mga matatanda, magkakamukha. Narito na ang pagkain ninyo. Kumain na kayo. Napatili kami ni She nang biglang lumabas si Lola mula sa kung saan dala-dala ang maiinit na pagkaing in-order namin. Nakangiti ang misteryosang Lola sa amin habang naghahain sa mesang yari sa kawayan. Ay! Lola, salamat po. Ano to? Dinuguan? Hindi. Yan ang espesyal naming goto dito. Itim na goto? Gotong itim. May kakaibang sangkap yan. Kaya naman napakalinamnam talaga. Tikman ninyo. Sa sobrang kagutuman namin, ay nilantakan din namin yung gotong mistulang dinuguan. Tama nga si Lola. Napakasarap nung gotong itim. Sa sobrang sarap, nakarami kami ng kain. At dahil sa dami ng nakain namin, bigla kaming na food coma. Inantok kami ng todo, Miss Anne. Mukhang inaantok na kayo. Sobrang sarap kasi ng gotong itim niyo, Lola. Ang mabuti pa'y ihatid ko na kayo sa hotel ninyo. Alam ninyo kung nasan yung hotel namin? Oo naman. Halika at sundan niyo ako.
Tila nabudol na naman kami ni Lola nang yayain niya kaming maglakad papasok sa mas masukal na parte ng gubat. Nanlaki ang mga mata namin nang makita namin ang isang malaking building na umiilaw. Kulay ginto ang pintura ng hotel. Kumikislap ito. At ang mga tao sa loob nito, kakaiba. Nagmukha kaming mga probinsyana sa mga suot namin. Oh, bakit mukhang nakakita kayo ng multo? Panahon na para kayo'y magsaya. Marami pa kayong makikita dito sa loob ng hotel kapag nagtagal pa kayo rito. Iniwanan kami doon ni Lola sa gitna ng hotel kung saan samot-saring mapuputing tao na may iba't ibang hairstyle ang nakita namin. Maya-maya pa ay tumugtog ang upbeat party music. Biglang bumukas ang ceiling ng hotel at napanganga kami nang magbabaan ang mga lalaki't babaeng ubod ng ganda habang nakasabit mula sa itaas. Lahat sila nagsasayaw. Napakaganda nila. Hindi sila mukhang Pinoy, Miss Anne. Mistulang nanonood ako ng Cirque du Soleil nung mga oras na yon. Oh my God, Maine! Is this for real? Ang gagwapo! At ang gaganda nila. Nakakalula ang buong production value. Daig pa natin ang nasa cruise ship. Mukhang mga foreigner sila! Ang saya talaga! Oh, party time guys! Tara, sayo tayo! Buong gabi kaming nagparty kasama ang mga kakaibang taong nakita namin sa loob ng hotel na yon. The following day, Maine. Oh, Maine, gising. natutulog yung tao eh. Ano pa? Maine, gumising ka. Tignan mo to. Ano ka ba dyan, oh? Ano ba yung nakailang kurap ako bago ko nakapagsalita ulit, Miss Anne. Dahan-dahan kong ginising ang katabi kong si She. She, She, Ano? gumising ka na. Natutulog pa ako. She, kailangan mo makita to. Ano ba kasi yun? Napabuntong hininga si She nang makita niya ang hinihigaan naming dayami na nasa gitna ng sagingan. Anong ginagawa natin dito? Bakit tayo nakahiga sa dayami? Yan din ang tanong ko pagising ko. Nasaan na yung hotel? Nilibot ko na tong buong gubat. Wala akong hotel na nakita. At ang nakakakilabot sa lahat, wala rin yung malaking gutuhan ni Lola. Ano? What do you mean? Nagpaikot-ikot na ako. Nakabalik na rin ako sa highway pero hindi ko natagpuan yung gutuhan. Hindi kaya Ano? naengkanto tayo kagabi? Engkanto? Sabi ko na eh. Yan din yung sumagi sa isipan ko kanina eh. Hindi kaya Biringan City yung hotel na narating natin kagabi? Oh no. Hindi. Halika na. Umuwi na tayo. Takbo na. Naengkanto nga tayo. And that was my first encounter with an engkanto, Miss Anne. Mabuti na lang I was with my friends then. Kung hindi baka nahimatay talaga ako sa takot. Pinagtanong-tanong namin kung ano ang name ng lugar kung saan kami napadpad.
At isa lang ang sinabi ng mga taga-Samar sa amin. Doon daw natatagpuan ang biringan. Marami na rin daw ang mga taong nawala sa gubat na yon. Mabuti na lang daw at nakaligtas pa kaming magbabarkada. Since then, hindi na kami bumisita ulit sa Samar. At sa tuwing magtitrip kaming magbabarkada na magbakasyon, nagre-research muna kami about the place para siguradong safety first. Magandang gabi po, Miss Anne. At sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa programa ninyong Kwentong Takip Silim dito sa YouTube. Isang malaking karangalan para sa akin ang ma-feature ang true-to-life experience ko dito sa channel ninyo. Tawagin niyo na lang akong Echo. Taga-Olonga po ako. Hindi po kami mayaman pero hindi rin kami mahirap. Dating may-ari ng gasoline station ng airpods ko bago siya nagkasakit. Nagsumikap akong makapagtapos ng pag-aaral para matulungan ang parents ko. Sa awa ni Lord, mabilis akong nagkaroon ng maayos na trabaho sa Maynila after graduation. Nakaipon ako ng pera at hindi nagtagal, nakabili ako agad ng SUV na matagal ko ring pinangarap na magkaroon. Hello? Mami? Echo, anak? Kumusta ka na? Kailan ka ba uuwi dito sa atin? Malapit na, Ma'am. Sabihin mo kay Dad, may sorpresa ako. Oh, sorpresa? Anong sorpresa yan, ha? Mami naman eh. Sorpresa nga, di ba? Hindi na surprise yun kung... Hello? Ma'am? Ma'am, are you there? Text galing kay Mami. Bumusina ka bago ka pumasok sa tunnel ng Olongapo. Ingat. Lumuwas ako mula Maynila pauwi sa amin sa Olongapo. Dumaan ako sa NLEX. Nang makalagpas ako ng may kawayan, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Hello, Martina? Are you still there? Oo. Oo, ipaprint mo yung report din, ilagay mo sa... What? No, hindi pa yan yun. Iba yan. Anong papers? No, Martina, are you listening? Hello? Langya. Walang signal. Ano ba to? Martina, are you there? Ganito na lang, email me the report. Ako na Ay, putik! May matandang babaeng nakaitim na dumaan sa harapan ng SUV ko sa gitna ng highway. Napilitan akong pumarada sa tabi para tingnan kung ligtas yung matanda. Bumaba ako ng kotse at nabasa ako ng malakas na ulan. Tulong! Lola? Lola? Nasaktan ho ba kayo? Tulungan mo ako, iho. Lola, I'm so sorry. Nasagasaan ko ho ba kayo? Hindi naman. Nahilo lang ako nung dumaan ka. Kaya natumba ako dito sa... Hoy, ano ba yung ginagawa mo dyan? Paandarin mo na yung kotse mo. Traffic na dito, oh. Sorry po, kuya. Bilisan mo. Taing-tain na ako. Gusto ko nang tumae. Hayop ka. Sandali na lang, kuya.
Lola, halika na po. Tumayo na muna kayo. Saan ba ang punta mo, iho? Sa Olongapo po. Ay nako, tamang-tama. Doon din ang punta ko. Pwede ba akong makisabay sa iyo? Opo. Pwede po, sige po. Pakisakay na lang yung mga bayong at tampipi ko. Hinang-hina na kasi ako eh. Wala na akong lakas na magbuhat. Opo, ako na pong bahala. Sige na po, sakay na kayo sa kotse. Oy, ano pa kinaarte mo dyan sa ulanan? Babalo ka na ba? Sumakay ka na sa kotse mo! Sandali lang naman, tinutulungan ko pa yung matanda eh. Ano daw? Tangina. Baliw nga to. Mabilis kong pinaandar ang SUV ko sa gitna ng ulan sa NLEX. Lalong lumakas ang ulan nang makalagpas na kami ng Bulacan ni Lola. Lola, ayos lang ba talaga kayo dyan? Ayos lang ako, iho. Sigurado ho ba kayo, Lola? Ano po bang pangalan ninyo? Bella. Lola Bella? Ako ho si Eko. Jericho po ang tunay kong pangalan. Eko po yung palayo na binigay sa akin ng mami ko. Eko, ay salamat sa pagpapasakay sa akin dito sa sasakyan mo. Pwede ho kayo mahiga dyan kung gusto ninyo. May kumot ho sa likod. Gawin yung kumot. Ayos lang ako. Pero basang-basa ho kayo eh. Hubarin niyo muna kaya yung suot ninyong... Bakit hindi ikaw ang maghubad, Eko? Basang-basa ka. Baka ikaw ang magkasakit. Tama si Lola Bella. Basang-basa nga ako. At dahil kapapatay ko pa lang ng aircon, nagsimula akong mangatal sa inuupuan ko. Napilitan akong maghubad ng pang-itaas. Makisig ka pala at matipuno. Po? Ako? Matipuno? Oo, ikaw. Naaalala ko tuloy sa iyo ang aking apo ni si Andeng. Palakas at matipunog lalaki, kaya maraming kababaihan ang sa kanya'y nabubulag. Gwapo po siguro ang apo ninyo. Mas gwapo ka kung magiging tapat ako. Sus, Lola naman. Wala nga nagkakagusto sa akin eh. Alam niyo po bang never pa ako nagka-jowa? Jowa? Girlfriend. Oh, ano yan? Sorry po. Bigla kasing nag-break yung nasa harapan nating kotse. Ay, mag-iingat ka, Eko, ha? Lalo na kapag malapit na tayong pumasok sa loob ng lagusan ng Olongapo. Kailangan mong bumusina. May mga motoristang nagmaneho na sa loob ng lagusan na napaulat na pinagmultuhan ng isang misteryosang babae na nagpapahinto ng mga sasakyan. Alam niyo, Lola, bata pa lang ako, kalat na sa lugar namin sa Olongapo yung tungkol sa babaeng nagpapakita sa bukana ng tunnel. Hindi nga ako naniniwala sa kwentong to, sa totoo lang po eh. Hindi ako naniniwala sa multo. Ako rin. Hindi ako naniniwala sa mga multo. Para sa akin, ang mga kwentong tungkol sa multo ay likha lamang ng imahinasyon. Tama, ng guni-guni. Pero, sang-ayon sa kwentong nasagap ko noong kamakailan lang, ang multo raw na nagpapakita sa bukana ng lagusan ay isang babae. Nakasuot ng parang sako na damit at inilarawan na may puting kulay ang mukha na natatakpan ng tila lumot. Sabi ng mami ko, mamantika raw ang mukha at ulo nito. Parang naligo ng grasa. Magulo yung mahaba nitong itim na buhok at napapaliguan ng makapal na langis at krudo. Ang nakakatakot sa lahat, Lola Bella, mistula raw itong undin na umahon sa lawa dahil nilulumot ang ulo nito habang nananakot ng mga motorista. Dati may narinig akong kwento tungkol sa isang driver na nagngangalang Emmanuel.
Sang-ayon kay Emmanuel, nakaramdam siya ng kaba nang pumasok siya sa lagusan. Nakita niya raw ang isang figura na dumaan sa harap ng kanyang sasakyan na naging dahilan upang tingnan niya kung may nabunggo siya. Pagkababa ni Emmanuel sa kanyang sasakyan, bigla siyang nangilabot. Kaya mabilis siyang pumasok ulit sa loob ng sasakyan. Doon na niya napagtanto na hindi siya nag-iisa sa kotse. Dahil ang misteryosang babae ay nakaupo na sa likod ng kanyang sasakyan. Nakakakilabot nga eh. Dahil sa takot, nagpasya si Emmanuel na magdasal hanggang sa mawala ang babae. Ang insidenteng yon ang nagtulak sa kanya upang ibenta ang kanyang sasakyan. Ganyan din ang karanasan ng lalaki sa kwento ng mami ko. Meron daw isang motorista na nagngangalang Eli Rizalia. Naramdaman niya na lang na biglang bumigat yung sasakyan niya nang nasa kalagitnaan na siya ng tunnel. Sinabi ni Eli na nakakita siya ng figura ng tao nang tumanggi ang kanyang sasakyan na tumakbo. Ilang beses niya daw tinignan yung figura at bigla na lang daw kinilabutan ng buo niyang katawan. Nakita niya rin daw, Lola, na maputi ang noo ng babae at meron itong oily hair. Alam mo, sa totoo lang, hindi lang yung babaeng yun ang kaluluwa sa kalsada. Anong ibig ninyong sabihin? Marami pa. Nakapatay na ang aircon noon pero biglang lumamig lalo sa loob ng SUV ko, Miss Anne. Lalo na nang magkwento na si Lola Bella. Eko, bumusina ka na. Papasok na tayo sa loob ng lagusan. Opo, Lola. Ayan, ganyan nga. Nakahingi ka na ng permiso sa ibang nag-aabang sa bukana ng lagusan. Marami sa kanilang sadyang humihinto dyan sa bukana para magpahinga at humingi ng tulong. Iba-ibang kaluluwa na kung tawagin ng mga albularyo at espiritista ay ligaw. Pero ang katotohanan, hindi kasalanan ng mga kaluluwa yun. Sadyang hindi lang nila alam kung saan sila pupunta. Yung iba namang alam ang direksyon nila, hindi nila alam paano sila pupunta sa destinasyon nila. Iba-iba ang kaso. Ganun po ba yun, Lola? Oo. Tulad ko, hindi na ako nakarating sa paroroonan ko. Alam mo kung bakit, iho? Kinabahan ako bigla sa tanong ni Lola Bella. Bakit po? Dahil hanggang ngayon, hindi ko makita ang apo kong si Adeng. Nasaan po ba si Andeng? Isa siyang katipunero na hindi na nakauwi pa sa amin. Kahit saan ko siya hanapin dito, hindi ko siya makita, iho. Ikaw ba? Matutulungan mo ba akong hanapin ang apo ko? Po? Hindi na ako nakaimik pa, Miss Anne. Bigla kong hininto ang sasakyan ko nang makalabas ako ng tunnel. Tiningnan ko si Lola Bella sa rear view mirror ko. Pero hindi ko na nakita pa ang reflection niya sa salamin. Doon na ako nangilabot ng tuluyan. Paglingon ko, nasa labas na ng sasakyan si Lola Bella. Maraming salamat, iho. Makakauwi na rin ako sa amin. Biglang naglaho si Lola at ang mga bagaheng dala-dala niya. Doon ko lang napagtanto na multo pala
ang kasama ko sa biyahe ko pauwi sa Olongapo. Ipinagdasal ko si Lola Bella nang makapunta ako sa simbahan kinabukasan. At magmula noon ay hindi ko na siya nakita pang muli. Hanggang dito na lamang, Miss Anne. Paalam. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Magandang gabi po, Miss Anne. Bumabati rin po ako ng magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig ngayon ng programa ninyong Kwentong Takip Silim dito sa YouTube. Ako po si Domeng. Dating janitor sa isang hindi kilalang bangko sa bandang Bustos, Bulacan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tunay na nangyari sa akin. Tulad din ng ibang nagbahagi ng karanasan nila dito sa YouTube channel ninyo. Ang kwento ko ay may halong kababalaghan. May kakambal na misteryo na hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin at hindi ko malimutan. Tiyangelay? Domeng, ikaw na ba yan? Oh, bakit gising pa ho kayo? Mag-aalas 12 na ho ng gabi, Tiyang. Bakit nakaluhod pa kayo dyan sa altar? Araw ng kamatayan ng pinsan mong si Rodelo. Pinagtitirik ko siya ng mga kandila. Kumain na ho ba kayo ng hapunan? Hindi pa. Bakit hindi pa kayo naghahapunan? Wala na bang bigas? Namalengke ako kahapon na. May 1 kilo ng manok sa ref dyan, Tiyang. Alam ko, Domeng. Oh, hindi ko kayo nagluto. Bakit? Nagfa-fasting ako. Na naman. Ilang beses niyo bang gugutumin ang sarili niyo, Tiyangelay? 76 na ho kayo. Hindi na ho kayo bata, Tiyang. Mamaya magkasakit pa kayo sa kaka-fasting niyo. Kailangan kong mag-fasting para mas effective tong pagtitirik ko ng kandila. Kailangan gutom kayo para makapagdasal. Yan ang turo sa amin ng nanay namin noon. Kapag may kailangan ka raw, mag-fasting ka. Kung kaya mong buong araw na hindi kakain at iinom ng tubig, gawin mo bago ka magtirik ng kandila para umusal ang dasal. Ganun ang dapat mong gawin para mas marinig ng nasa itaas ang dalangin mo. Bakit kailangan pang iba-iba yung kulay ng mga kandila? Dahil may iba't ibang gamit yan. Kung may problema ka sa pag-ibig, itong pula ang itirik mo. Kung may problema ka sa kalusugan, itong dilaw ang itirik mo. Kung may nais ka namang kausapin mula sa kabilang buhay, o may gusto kang malaman na kasagutan sa tanong mo,
itong itim ang itirik mo. Ganun ba yon, Chang? Oo, ganun yun, Domeng. Magpalit ka na ng damit at kumain. Maaga pa ang pasok mo bukas. Deboto ni Padre Pio ang Tiang Elang ko, Miss Anne. Sabi ng nanay ko bago siya pumanaw, bata pa lang sila ay may taglay na raw na misteryosong katangian ang tiyahin ko. Bukod sa pagiging relihiyosa nito, mahilig din daw itong tumuklas ng mga bagay na may kinalaman sa espiritismo at kulam. Kaya mailap daw sa tao ang tiyaelay ko. Tumanda siyang kukunti ang kaibigan. Nagkaroon ng isang anak ngunit maaga rin itong pumanaw dahil sa sakit na leukemia. Ang tiyaelay ko na lang ang kasama ko sa buhay kaya nagsisipag akong mabuti sa trabaho ko para may maipangtustos sa pagpapagamot sa kanya sa sandaling magkasakit siya. Pinaghandaan ko ang kinabukasan naming dalawa. Kaya naman halos hindi na ako umuwi sa bahay sa sobrang pagpupursige sa buhay. Domeng, Yes, Ma'am Lani? pakitapon na nga itong mga kalat dito sa table ko, please. Sige po, Ma'am. Sasama ko na po ba itong mga envelope na to? Ay, wag yan. May lamang 100K yan. Iwanan mo na lang dyan sa mesa ko. Magsi-CR lang ako. Opo, Ma'am. Sige po. Halos 10 taon na akong janitor sa bangko na pinagtatrabahuhan ko, Miss Anne. Magaan ang trabaho dahil maayos at mababait ang mga boss at bank tellers na nakakasama ko sa araw-araw. Sa 10 taon na pagiging janitor ko, naging maluwag at kampante na sila sa akin, lalo na sa usaping pera. Nagkalat ang mga limpak-limpak na perang papel na bungkus-bungkus na nakapatong lang sa bawat mesa ng mga boss ko. Pero ni mamera, hindi ako natukso na kumuha. Hindi ko nagawang mangupit o magnakaw dahil... Hindi po ako magdanakaw. Alam ko. Bakit niyo po ako tinatanong kung kinuha ko yung 65K, Ma'am? Tinatanong kita dahil ikaw lang ang naglinis ng table ko nung nag-coffee break ako. Ma'am, may 3 kliyente po yung umupo dito kanina, di ba? Si Sir Peter, si Ma'am Lucy, tsaka si Mr. Yulo. Hindi lang po ako yung pumunta dito sa area niyo, Ma'am. Bakit parang galit ka, Domeng? Dahil hindi naman po kasi ako magnanakaw, Mami. Hindi ko sinabing magnanakaw ka. Pero yun po yung laman ng utak niyo, Ma'am eh. Bakit hindi na lang po natin tignan sa CCTV kung sino po yung nagnakaw ng pera? Sira ang CCTV dito sa area na to, hindi gumagana. Hindi pa nare-repair. Hindi ko na po siguro kasalanan kung sira pala yung CCTV na nakatapat dito sa desk niyo, Ma'am. Kaya nga sa'yo ko nagtatanong. Dahil ikaw ang palaging nandito sa area ko. Wala nga po kinukuha ang 65K dyan sa mesa niyo, Ma'am. At kaya kong patunayan yun. Mabigat ang loob ko nang umuwi ako ng gabing yon. Noon lang kasi ako napagbintangan na kumuha ng ganoon kalaking halaga. Prinsipyo at dignidad ko ang nasaling ni Ma'am Lani. Malaking bagay sa akin kapag nadudungisan ang reputasyon ko. Mahirap lang ako, oo, pero mabuti akong tao, Miss Anne. Mabuti akong tao, Chang. Oo naman. Alam ko yan, Domeng. Bakit ako yung pinagbibintangan ni Ma'am Lani na nagnakaw ng 65K na nawala sa mesa niya? Huwag mo nang damdamin pang nangyari sa bangko, Domeng. Paano ko ngayon papatunayan na hindi ako nagnakaw ng 65K, Chang? Kumain ka na ba ng hapunan?
Di pa nga po ako nananangalian, Chang eh. Nawala na ako ng gana simula nung kinompronta ako ni Ma'am Lani. Mabuti kung gayon. Mabuti po ba yung wag kumain? Oo, dahil magtitiri ka ngayon ng itim na kandila. Po? Halika, sasamahan kitang lumuhod sa harapan ng altar. Heto ang pospora. Kapag handa ka ng magdasal, tsaka mo lang sisindihan ng kandilang itim. Naiintindihan mo? Ano pong sasabihin ko? Ikaw ang bahala. Umiling ka. Ibulong mo ang nais mong malaman o mangyari. Buong puso mo itong gawin para buong puso ring ipagkaloob sa iyo. Sige na, simulan mo na. May kung anong lamig akong naramdaman na bumalot sa aking likuran nang titigan ako ng tiyahin ko. Pinagpapawisan ako ng todo-todo pero malamig ang buong katawan ko. Pinilit ako ng tiyang Elay ko na mag-concentrate. Maya-maya pa ay biglang napako ang tingin ko sa gitna ng altar. May kung anong puwersa na nagtulak sa akin na sindihan ang itim na kandila. Itiniri ko ito sa gitnang kandelabra at ipinikit ko na ng tuluyan ang aking mga mata bago humiling. Taimtim akong nanalangin. Buong puso akong bumulong ng mga salita, ng mga kataga, at ng sumunod na araw. Domeng, Chang, gising na. Ubangon ka na dyan at mag-almusal. Domeng, Ma'am Lani? kakausapin ka ng HR at ng ibang boss natin. Ngayon na po ba, ma'am? Oo, Domeng. Biglang bumukas ang pintuan ng bangko at pumasok sa loob si Mr. Yulo, ang palaging kausap ni Miss Lani na client ng bangko namin. Kakaiba ang itsura nito. Gulo-gulo ang buhok niya na parang kakabangon lang niya sa kama. Hindi magkapares ang sapatos na suot niya. May dala siyang maliit na bag na itim habang tulalang umupo sa harapan ng desk ni Miss Lani. Good morning, Mr. Yulo. Napaaga yata ang sadya niyo dito sa bangko natin. Kumusta po kayo, sir? Hindi kumibo si Mr. Yulo. Nakatitig lang ito kay Ma'am Lani. Walang kurapan itong inabot ang itim na bag. Ano po ito, sir? Hindi pa rin kumibo si Mr. Yulo. Binuksan ni Ma'am Lani ang itim na bag sa harapan naming lahat na naroroon. Medyo nagulat si Ma'am Lani sa laman ng bag. Nilabas niya ang tig-1,000 pera na nakabungkos. Magde-deposit po ba kayo, Mr. Yulo? Umiling si Mr. Yulo. Humindi siya. Binilang ni Ma'am Lani ang bungkos ng pera. Natigilan siya ng 60, 61, 62, 63, 65K. 65? Biglang tumayo si Mr. Yulo at parang wala sa sariling nagtatakbo papalabas ng bangko. Hinabol siya ng mga security guard namin pero hindi na siya naabutan.
Itinabi ni Ma'am Lani ang 65,000 sa vault bago ako kinausap. Si Mr. Yulo ba ang kumuha ng 65K? Hindi na ako umimik pa. Ngumiti na lang ako at tahimik na nagpasalamat sa Diyos. Sa wakas, napatunayan ko ang punto ko. Kung sino man ang totoong nagnakaw ng 65,000, hindi na namin nakumpirma. Ang mahalaga, napalitan ang nawawalang 65,000 ng bangko. Salamat sa itim na kandila ni Chang Elay. Kung ano ang hiniling ko, yun nga ang ibinigay. Good evening po, Miss Anne. Good evening din po sa lahat ng mga nakikinig ngayon ng programa ninyong Kwentong Takip Sinim. Lalong-lalo na sa mga subscriber ninyo dito sa YouTube. Itago nyo na lang ako sa pangalang Rusty. 60 taong gulang na ngayon. Isa po akong dating janitor sa isang kumpanya na matatagpuan sa malaking building sa Maynila. Huwag na lang nating pangalanan ang kumpanyang pinasukan ko, Miss Anne, bilang galang sa kanilang pribadong buhay. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tunay na nangyari sa akin. Ang istorya ko ay may halong kababalaghan at katotohanang mahirap paniwalaan. Kayo na lang po ang humusga kung ito ay imbento o sadyang makatotohanan. Oh, Rusty. Mabuti naman at gising ka na. Mag-almusal ka na at sasamahan kita sa tindahan ni Upeng sa bayan. Tindahan ni Upeng, Lola? Para saan? Di ba't sinabi ko na sa'yo na ipapasok kita doon bilang kargador? May trabaho na ako, Lola. Ano? Kailan pa? Anong trabaho mo? Janitor po. Janitor? Saan? Sa dating kumpanya nila tatay. Ano? Doon sa malaking building sa Maynila. Alam ko. Bakit doon ka nag-apply ng trabaho? Alam mo namang... Ginawa ko talaga lahat ng makakaya ko para makapasok sa dating kumpanya ni tatay. Mabuti nakapasok ako bilang janitor. Rusty. Wala nang yung ama. Manahimik na tayo. Lola, ilang beses ko na sinabi sa inyo yung plano ko, di ba? Gagawin ko ang lahat para hanapin yung taong pumatay sa tatay ko. Rusty, hindi ako papayag na pati sa'yo ay may mangyari ding masama. Tulad ng nangyari sa tatay mo. Kung natabunan na ang kaso ni tatay sa korte, ako na mismo ang hahanap sa taong pumatay sa kanya. Hindi ako sang-ayon sa gusto mo, Apo. Nakapagdesisyon na ako, Lola. Paluwas na ako ngayon sa Maynila. Dalawin niyo na lang ako sa Santa Cruz. Nariyan ang address ko. Sinulat ko sa address book ninyo sa ibabaw ng platera. Aalis na po ako. Sa totoo lang, hindi naman talaga yung trabaho ang habol ko sa building na yon, kundi yung katotohanan sa likod ng nangyaring pagkamatay ng tatay ko. Marami kasing nagsabi sa amin nung lamay ni tatay na may nakagalit daw ang tatay ko, kaya ganon ang sinapit niya. Messenger kasi ang tatay ko noon, at may isa raw kapwa niya messenger na nainggit sa kanya, kung kaya't pinag-initan siya. Binuli at sinaktan bago itinulak mula sa rooftop ng gusali. Nung unang araw ko sa kumpanya bilang janitor,
Maingat kong pinag-aralan ang lahat ng mga tao sa opisina. Kinilala ko ang bawat isa mula sa pinakamababang pwesto hanggang sa pinakamataas. Naglilinis ako noon sa pantry ng opisina nang may isang matangkad na lalaking maitim at may maskuladong katawan ang lumapit sa akin. Brad, pakita po naman itong mga papel na to. Okay po, sir. Lagay nyo lang dyan. Sasama ko po sa basura maya-maya. Resty Maglaya. Maglaya? Opo. Resty Maglaya po ang pangalan ko. Gwapo ka dyan sa ID mo. May kamukha ka, Brad. Kapilido mo pa. Talaga, sir? Sino naman po? Si Ricky. Ricardo Maglaya, ang totoo niyang pangalan. Dati namin siyang messenger dito. Nangilabot ako ng banggitin ng lalaking matangkad ang buong pangalan ng aking nasirang ama. Tinitigan ko siya ng matagal. Nakaramdam ako ng hindi magandang vibes. Mawalang galang na po, sir. Pwede ko po bang malaman kung nasaan si Sir Ricky ngayon? Wala na siya eh. Mag-ilimang taon na siyang patay. Patay? Oo. Sige, maiwan na muna kita dyan, ha? Sir, pwede po bang malaman ang pangalan ninyo? Ako si Tom. Bigla kong naalala ang mga kwento ng tatay ko noong buhay pa siya. Palagi niyang nababanggit ang pangalang Tom. Natatandaan ko pa, Miss Anne, sang-ayon sa mga kwento ni tatay, palagi siyang inaaway ng kasamahan niyang Tom ang pangalan. Isang gabi, nanaginip ako, Miss Anne. Sa totoo lang, hindi ko masyado napapanaginipan ng tatay ko simula nung mamatay ito. Kaya nang bigla ko siyang napanaginipan, iba ang dating sa akin ito. Sa panaginip ko, nakita ko siyang nasa loob ng locker room. Malungkot siya habang may sinusulat sa papel na kulay dilaw. Dumating si Sir Tom na messenger. Binigay niya ang papel dito. Pagkatapos, naglakad na siya ng mabilis paakyat sa rooftop. Napakataas ng building. Pagkatapos ng 37th floor, rooftop na. Ganoon kataas ang gusali na pinagtatrabahuhan ko. Pagdating sa rooftop, nakita kong sumilip si tatay sa gilid ng barandilya. Malakas ang hangin noon at nawalan siya ng balanse. Tay! Mag-iingat kayo, baka mahulog kayo dyan! Biglang nagdilim ang kalangitan nang lumingon siya sa akin. Takot na takot ako nang makita ko ang mga mata niya. Lumuluha siya ng dugo. Biglang may matangkad na lalaking sumulpot mula sa pintuan ng rooftop. Tumakbo ito patungo sa tatay ko. Ricky! Wag! Tay! Biglang itinulak ng lalaking matangkad ang tatay ko. Hindi na nakasigaw si tatay nang tuluyan siyang mahulog mula sa rooftop ng building pabagsak sa pinaka-ground floor. Ricky! Sir Tom, bakit mo tinulak si tatay? Ricky! At doon palaging napuputol ang panaginip ko. Sa loob ng isang buwang pagtatrabaho ko sa opisina dati ng tatay ko, gabi-gabi ko yung napapanaginipan. Para matahimik ang utak ko sa kakaisip,
Naisipan ko nang kumprontahin si Sir Tom kung may kinalaman nga siya sa pagkamatay ng tatay ko. Maaga akong pumasok sa opisina pero nakalimutan ko na company outing pala ng mga boss namin. Pumasok ako sa locker room para magpalit ng uniform nang biglang mamatay ang kuryente. Laking hilakpot ko nang mula sa madilim na parte ng maliit na kwarto ay nakita ko ang tatay ko, Miss Anne. Kinusot ko ang dalawa kong mga mata sa pag-aakalang nananaginip na naman ako. Pero mali ako, Miss Anne. Tay? Luhaan ng tatay ko nang tingnan niya ako. Mistulang usok ang buong katawan niya. Doon ko lang napagtanto na multo na yung kaharap ko noong mga oras na yon. Lumutang papalabas ng locker room si tatay. Umakyat siya papuntang rooftop. Sinundan ko siya, Miss Anne, pero nang makarating ako sa rooftop, ibang tao na ang nakita ko. Rusty, Sir Tom? mabuti at umakit ka dito. Kanina pa kita iniintay eh. Total, nandito na rin kayo. May gusto sana ako malaman, Sir Tom. O, ano yan? Kayo po bang pumatay sa tatay ko? Kayo bang nagtulak sa kanya? Hindi ko siya pinatay, Rusty. Pero, tinulak ko siya. Natigilan ako sa huling narinig ko mula kay Sir Tom. Hindi ko napigilan ang galit ko. Sinunggaban ko siya at itinulak sa gilid ng barandilya ng rooftop. Bakit niyo ginawa yun sa tatay ko? Bakit? Itinulak ko siyang magdasal pero hindi siya nakinig. Itinulak ko siyang magpakalayo-layo sa negatibong pag-iisip pero hindi siya nakikinig. Itinulak ko siya papalapit sa inyong pamilya niya pero sumuko na raw siya sa inyo. Kaya siya tumalon at nagpakamatay. Hindi po totoo yan. Eto, matagal ko nang gustong ibigay sa iyo yung sulat niya. Ngayon ibibigay ko na sa iyo. Ano to? Suicide letter ng tatay mo. Hindi ko na napigilan ang mga luha ko nang basahin ko ang sulat ni tatay para sa amin ng lola ko. Kinilabutan ako nang makita kong kulay dilaw ang papel. Katulad ito nung sulat na ginawa ni tatay sa panaginip ko. Resty, anak, bahala ka na sa lola mo, ha? Mahal na mahal ko kayo. Patawanin ninyo ako sa gagawin ko. Pero hindi ko na kaya. Mahina si tatay, anak. Ang dami kong pangarap para sa'yo na hindi ko natupad. Hirap na akong itaguyod ang pag-aaral mo. Pasensya na sa lahat ng utang na maiiwan ko. Mahal kita, Resty. Paalam, tatay. Kinalma ako ni Sir Tom at kinausap ng mahinahon. Kaibigan kong matalik si Ricky. Sa tinagal-tagal naming magkumpare, palagi ko siyang kinokontra kapag nakakaisip siya ng negatibo. Yung pagpapakamatay niyang yan, matagal ko nang alam yan. Simula pa nung iwanan ng nanay mo kayong mag-ama.
Sa tuwing magagalit ako sa plano niyang pagpapatiwakal, nagwawala siya. Kaya nauuwi kami sa suntukan, pisikalan. Kaya akala ng mga boss namin at mga tao dito, ako ang kaaway niya. Ako raw ang pumatay sa kanya. Pero hindi, Resty. Hindi ko yun magagawa sa tatay mo. Ipanalangin na lang natin siya. Pinatawad ko ang tatay ko sa nagawa niyang malaking pagkakamali, Miss Anne. Nang nalaman ko ang katotohanan, biglang naging mapayapa ang buhay ko. Naglaho ang mga panaginip ko, pero hindi pa rin ako nakalimot na magbigay-pugay sa tatay ko. Sa sobrang pagmamahal niya sa aming maglola, ibinuwis niya ang kinabukasan niya. Sayang pero nangyari na. Kailanman ay hindi solusyon ang suicide sa problema. Para sa tatay ko, patawarin mo kami kung naging pabigat kami sa'yo. At pinapatawad ka rin namin sa lahat ng ginawa mo. Rest in peace, tatay. Hanggang dito na lang. At hanggang sa muli. Sa mga kakwentong takipsilim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sitio Bangungot. Puro narrations na ang ilalagay namin doon para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaantok. Ito na ang pampatulog nyo tuwing 8 p.m. ng gabi. Huwag niyo pong kalimutan. Sitio Bangungot. Kumusta kwentong takipsilim? Itago nyo na lang ako sa pangalang Miguel. Naririto ngayon sa isang liblib na bahagi ng Isla ng Panay, isang bagong laya. Sa katunayan, noong nakaraang Setyembre lang ako nakalabas. Nakulong ako sa loob ng mahigit kumulang 20 taon dahil sa napatay ko ang asawa kong si Arlene. Isang kasalanang naging mitsa ng pagkakasadla ko sa Karimlan at kung bakit nagdusa ang mahal kong anak. Noon pa man aminado akong napakagaan na talaga ng kamay ko, lalo kapag lasing, Sir Jupiter. Konting init lang ng ulo, nasasaktan ko agad siya. Kahit pa sa harap ng 4 anyos naming anak. At madalas nagagawa ko ang ganitong katarantaduhan dahil sa simpleng mga bagay, gaya ng kapag walang sinaing pagka-uwi ko. Hanggang sa isang gabi, binantaan niya akong maglalayas na siya kasama ng anak namin. Pagod na daw siya sa pananakit ko. Hindi na niya matiis. Dagdag pa, nababahala na siya para sa kaligtasan ng anak naming si Wendell. Nag-aalalang baka masaktan ko na rin ang bata balang araw. Doon, tuluyang nagdilim ang paningin ko, Sir Jupiter. Sa isip ko doon kung gusto niyang maglayas, bahala siya sa buhay niya. Basta wag niyang idamay ang anak ko. Naaalala ko. Galit na galit ako noon at nangangatog pa habang kinukulata si Arlene. Natauhan na lang akong may nakatarak ng kutsilyo sa leeg ng asawa ko.
at naglalawa na ang kanyang dugo sa kusina. Arlene? Arlene? Arlene, mahal. Arlene, hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Arlene, gumising ka. Gising, Arlene. Hindi. Nanginig ako. Natakot ako sa sarili kong kasalanan, Sir Jupiter. Natakot akong masira ang buhay ng anak ko dahil sa ginawa ko. Kaya tahimik kong binuhat ang katawan ni Arlene papunta sa kakahuyan sa may likod bahay. Kumuha ng pala at sinimulang maghukay sa ilalim ng mapanglaw na liwanag ng buwan. Arlene, tawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Maniwala ka sa akin. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako, mahal. Pero kailangan kong gawin to. Kailangan manatiling lihim ang lahat. Nang matapos kong mailibing si Arlene, naramdaman kong may malalaking langgam na gumapang sa braso ko. Nasa isip ko noon, baka may natamaan akong bahay ng mga langgam habang naghuhukay. Hindi ko nga lang sila nakita noong oras na yon dahil sa dilim at hindi ko rin sila gaanong pinansin. Pinagpag ko lang ang mga braso at kamay ko at pinahid sa pantalon ko. Bumalik ako sa bahay at nilinis ang dugo sa kusina. Pagkatapos, naglasing sa bakuran para mapakalma ang sarili at makatulog. Hoy, batugan! Gising! Tanghali na oh. Maglalasing ka ng ganyan tapos tatanghaliin ka ng gising? Tay. Anong oras na naghihili ka pa dyan? Talipasan na ng gutom tong bata. Buti na lang dumating ako at may dala akong siopaw. Kung hindi, baka bumulagta na ang apo ko. Ewan ko ba kung bakit napakapabaya mong ama. Tay naman eh. Kaya aga-aga sermon binubungad niyo sa akin. Sus Mariosip, anong maaga? 10:30 na, tarantado. Hindi ka naman kasi sesermonan kung magtitino ka. Pati asawa mo, wala rin dito sa bahay. Nasaan na ba yun? Hindi naman yun pabayang katulad mo. Si Arlene po. Ano tay? Wala na po si Arlene. Anong wala na? Ako, Miguel, wag mong pinaglololoko, ha? Wala na nga po. Lumayas kagabi. Sumama sa kabit niya. Hinabol ko nga po ng itak pero nakalayo na eh. Anak ng... Ano ka mo? Tirik na ang araw at gising na ang mga panabong ko nang magising sa sermon ng aking tatay Emilio. Napakabigat pa rin ang kalooban ko dahil sa nagawa ko, subalit napilitan akong magsinungaling. Natatakot kasi ako. Natatakot ako na baka makulong ako at tuluyang masira ang buhay ni Wendell. Ipinagpasalamat ko na lang na hindi naman gaanong nangulit si tatay. Umalis din siya kaagad para asikasuhin ang pag-aani ng mga prutas. Gayunpaman, hindi ko napigilang malungkot ang anak ko dahil sa pagkawala ng kanyang mama Arlene.
naging matamlay si Wendell ng araw na yun. Bagamat hindi naman mataas ang lagnat, inisip ko lang na baka nangungulila at naninibago lang ang bata kaya sumasama ang pakiramdam. Nagsabi naman siya sa akin na kinagat daw siya ng isang napakalaking langgam noon, Sir Jupiter. Subalit pinagsawalang bahala ko lang din kasi akala ko pangkaraniwang insekto lang yun. Gayunpaman, kapag naaalala ko ang tagpong yun ngayon, naiisip ko kung gaano ako kawalang kwentang ama. Kinabukasan noon, bumalik kasi si tatay at tinignang maigi ang kalagayan ni Wendell. Anong nangyari sa apo ko? Bakit nananamlay ang bata? Miguel naman, inaalagaan mo ba itong si Wendell? Tay naman, syempre inaalagaan ko yan. Kung makapagsalita, akala mo napakatinong tatay ah. Oo na, sige na. Wala na akong kwentang tatay. Pero di ko naman pinabayaan si Wendell kahapon. Siguro sadyang naninibago lang na wala yung mama niya. Tsaka nagsabi siyang kinagat daw siya ng malaking langgam. Ha? Kinagat? Saan? Diyan po sa may kaliwang braso. Ito po, ayan. Teka, hindi naman to ganito kahapon. Diyos ko po, bakit ganyan yan? Gulat na gulat si tatay nang makita ang kagat ng langgam sa kaliwang braso ni Wendell. Maging ako nagulat din. Kasi hindi naman ganoon kalala ang itsura noon nang unang ipinakita sa akin ng anak ko. Totoo ngang kakaiba ito sa karaniwan. May maliit na bukol pa rin pero may butas sa gitna na animoy tinusok ng karayom. Bahagyaring namamaga at nangungulay ube ang balat sa paligid ng maliit na bukol at napapaaray ang bata kapag pinipisil ang apektadong braso. Ni hindi nga rin niya ito maikilos ng maayos. Saan na ba kasi si Arlene at nang maalagaan na niya ang bata? Nagtatanong-tanong ako sa mga kabarangay natin kahapon. Di raw nila nakita eh. Tsaka, wala rin silang alam na may kabit yun. Matinong babae naman daw yun. At ikaw ang si Raulo. Ano ba, tay? Huwag niyo naman pinapaalala ng paulit-ulit yung babaeng yan. Naririnig kayo ng bata eh. May sakit na nga si Wendell eh. Ganyan pa kayo. Oo, siya, alis na ako. Ihahatid namin ng kuya mo yung mga prutas sa bayan. Kapag hindi bumuti ang pakiramdam ni Wendell bukas, dalhin na natin sa ospital. Alagaan mo yung anak mo ha. Kapag may nangyaring masama dyan, lagot ka talaga sa akin. Tatalupang kita ng buhay. Opo, tay. Dalhan nyo na lang siguro ng mangga pagbalik ninyo. Baka makabuti sa kanya. Bagamat hindi ako sanay, sinikap kong alagaan ng mabuti ang anak ko, Sir Jupiter. Pinupunasan ng malamig na tubig at ipinagluto. Nanibago ako. Kasi hindi ko pa siya naalagaan ng ganoon kailanman. Kaya ko pala. Bakit kaya hindi na lang ako nagpakabuti sa simula pa lang? Hindi ko nga lang maalis sa isip ko ang kasalanang nagawa ko. Isip ko nga po ngayon marahil inaalagahan ko lang ng maigi si Wendell noon para pagtakpan ang konsensyang nararamdaman ko. Anak, eto ng pagkain mo. Pinagluto ka ni Papa ng arroz caldo. Masarap to, may nilagang itlog pang kasama. Wala na ring buto para madaling kainin. Subuan ka ni Papa, ha? Habang pinapakain ko, doon din nagkwento si Wendell tungkol sa langgam na kumagat sa kanya. Napakalaki raw nito. Sinlaki ng dulo ng daliri. Higit sa lahat, kakaiba raw ang itsura.
Kulay abo na may konting mapusyaw na asul, tapos patusok ang hugis ng bandang puwitan. Nagtaka ako kasi wala namang ganoong klaseng langgam, Sir Jupiter. Inisip kong baka anay, pero di rin naman tugma ang anay sa inilarawan ni Wendell. Ano kaya yun kung ganun? Anong insekto kaya ang kumagat sa anak ko? Baka naman bunga lang yun ng malikot na imahinasyon ng isang paslit. Siguro nga pwedeng imahinasyon lang yun ni Wendell. Pero upang makasiguro naisip kong linisin ang bahay, Sir Jupiter. Nagulat ako sa nakita ko. Totoo nga, kay lalaki ng mga langgam. Sinlaki nga ng dulo ng hintuturo. Kulay abo, tapos may stripes na mapusyaw na asul sa likod. Kumalat na sila sa buong bahay, ngunit pinakamarami sa pinaglalagyan ko ng labahin. Punyeta, langgam ba talaga yan? Bakit ganyan? Ang laki. At yan ang kumagat sa anak ko. Tsaka, ba't ang daming sa pantalon ko? Teka, ito yung suot ko nung... Biglang kumabog ang dibdib ko habang tinititigan ang putikang pantalong may sandamukal na mga langgam. Nang matauhan, agad ko itong binabad sa tubig na may sabon kasama ang iba pang mga labahin. Saka itinuloy ang paglilinis ng bahay. Akala ko talaga matatapos na ang banta ng mga langgam sa aming mag-ama. Subalit nagkamali ako, Sir Jupiter. Nagkamali ako. Pagkalipas lamang ng isang araw, lalong lumubha ang kalagayan ni Wendell. Namimilipit na siya dahil sa pananakit ng buong katawan. Kumalat ang pamamaga ng kanyang balat. Umabot pa nga ito sa kanyang dibdib, likod, hita at mukha. Matindi rin ang kanyang pangangayaya at saka naglalagas ang buhok. Anak? Wendell? Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Ba't ka nagkakaganyan, anak? Aray! Anong... Nagulat na lang ako pagkayakap ko kay Wendell, Sir Jupiter. Napakasakit. May naramdaman akong may tumusok sa braso ko. Nang tinignan ko, nanlaki ang mga mata ko dahil may abuhing langgam na nakakabit sa balat ko. Nakabaon pa ang patusok niyang puwitan. Mukhang pinipilit pa niyang ibaong lalo. Narinig ko namang dumaing ang anak ko kaya napatingin ako ulit sa kanya pagkatanggal ko sa tumusok sa aking langgam. Natingilan ako at nanginig. Higit pa sa pinakamalagim ng bangungot ang nakita ko, lalo pat anak ko ang nagkaganon. Kitang-kita kong may lumalabas na mga langgam sa kanya. Sa balat, sa ilong, sa tenga at kahit sa mga mata. Lahat napakalalaki at halatang napaka-agresibo. Agad nilang kinakagat ang balat at laman ng anak ko. Pinilit kong pagpagin at itaboy ang mga yun habang patuloy sa pagkirot ang nadaling braso ko. Subalit sadyang walang puknat ang paglabas ng mga insekto sa katawan ni Wendell. Saklolo! Mga kapitbahay! Tulong! Tulungan yung anak ko! Tulungan ninyo si Wendell! Malubhan ang anak ko! Tulong! Saklolo! Maawa kayo mga kapitbahay! Tulong!
Sa pagkataranta, dali-dali akong lumabas ng bahay at nagtawag ng saklolo ngunit walang tumugon. Kung sa bagay, sino ba ang gaganahang tumulong sa isang kilalang barumbadong tulad ko, di ba? Doon ko naramdaman ang matinding kilabot at pagkabahala, Sir Jupiter. Lahat ng tapang at angas ko sa buong katawan, nalusaw na lang bigla. Pakiramdam ko pinagtatawanan ako ni Arlene mula sa hukay. Pakiramdam ko inuutusan niya ang mga langgam na kunin mula sa akin si Wendell. Ito ba ang paraan niya ng paghihiganti? Pero bakit kailangang idamay niya ang bata? Pwede namang ako na lang. Bahagya lang akong nahimasmasan nang makasalubong ko si tatay na papunta rin sa amin. May dalang plastic bag at mukhang hindi mapalagay. Tay, si Wendell, ang anak ko. Oh, anong nangyari? Si Wendell, Tay. Malubha na si Wendell. Ang daming langgam na lumalabas sa katawan niya. Tapos pinagkakakagat siya. Mukhang tama ang nakausap kong albularyo sa bayan. Ano po? Albularyo? Kinausap ko kasi yung isa sa mga trabahador ko tungkol kay Wendell at sa mama niyang nawawala. Nabanggit ko yung nakita kong kakaibang kagat ng langgam. Nataranta yung trabahador ko at sinabihan akong puntahan ng isang albularyong kilala niya. Ano pong sabi? Sinabi niya tungkol sa isang kakaibang langgam na kulay abo. Para mataboy daw ang mga ito, kailangan pausukan ng insenso at piling halaman ng bahay niyo sa loob ng 1 oras. Kung may nadali na ang mga langgam, kailangang manatili sa loob ng pinapausukang bahay ang pasyente. Pagkatapos, itutuob natin ang bata. Saan naman tayo kukuha ng insenso at mga halaman na yun? Eto, dala ko na. Bigay nung albularyo. Nabuhayan ako ng loob sa sinabi ni Tatay Emilio, Sir Jupiter. Wala akong pakialam kahit hindi ka panipaniwala ang sinabi niya basta mailigtas lang si Wendell sa kahit na anong paraan, ayos na ako. Kaya dali-dali kaming bumalik sa bahay. Ngunit malayo pa man kami, dinig na dinig naming nag-iingay ang mga manok panabong ko. Ang lalakas din ng pagpagaspas ng kanilang mga pakpak, animoy may itinataboy papalayo. Nang makalapit na kami sa bahay, dinig na rin namin ang malakas na iyak ni Wendell dahil sa matinding sakit. Tawag siya ng tawag sa akin at sa kanyang mama Arlene. Bukod pa, nakita kong nakahandusay sa lupa ang mga panabong ko at hinang-hina. Halatang may dumali sa kanilang hindi ko agad nakita dahil sa dilim ng bakuran. Kumabog ang dibdib ko. Mas binilisan pa namin ni tatay ang mga hakbang at pagkapasok namin sa bahay, pareho kaming nahintakutan sa nadatnan. Kumalat na ang mga insekto sa buong bahay at maging sa bakuran at ang labis na nagpagimbal sa amin ni Tatay Emilio. Nakita naming halos matabunan na ang anak ko ng mga langgam. Mas lumaki pa sila at walang puknat sa pagkagat sa laman ni Wendell. Sa katunayan, kain na nga ang ginagawa nila. Pinagpipiestahan nila ang anak ko. Anong klaseng mga insekto ito? Wendell! Wendell! Ano pang ginagawa mo dyan? Kilos na! Hindi ko na ininda ang mga langgam na kumakapit, kumakagat at tumutusok sa akin. Kinuha ko si Wendell at dinala sa may bintana. Mabilis naming sinindihan ni tatay ang mga dala niyang insenso at halaman. Hindi naman kailangang malukob ng usok ang buong bahay basta kumalat lang ang amoy sa buong paligid. Pumasok ako sa loob at niyakap ang anak ko, habang isa-isang nagsilaglaga ng mga langgam mula sa kanya.
Nangagsimatay rin ang mga insektong nasa dingding, sahig, kisame at mga gamit sa loob. Anak, kayanin mo. Kaunti na lang. Malapit nang matapos. Nandito si Papa kasama mo. Kayanin mo yan, anak. Pagkalipas ng mahigit 1 oras, unti-unti nang humupa ang usok. Patay na rin ang halos lahat ng mga langgam sa loob ng bahay. Yung mga buhay pa paikot-ikot, halatang hilong-hilo at hindi na magtatagal. Nagpakulo rin si tatay ng mga halamang gamot. Gagamitin daw niyang pangtuob sa amin ni Wendell. Sa mga hindi nakakaalam, ang tuob ay isang makalumang paraan ng panggagamot. Kadalasang ginagamit sa kaso ng trangkaso at ubo o hika. Sinasaklob sa makapal at malaking kumot ang pasyente tapos kasama sa loob ang kaldero ng bagong kulo na halamang gamot. Magpapaikot-ikot sa loob ng kumot at sa katawan ng pasyente ang mainit na singaw at ang bisa ng gamot. Mabuti at nakatulog na ang apo ko. Salamat, Tay. Kundi dahil sa inyo... Miguel, may inililihim ka ba? Po? Nililihim? Sir Jupiter, kinabahan ako sa titig ni tatay. Alam ko ang titig na yun. Yun ang titig niya sa akin kapag bistado na niya ang mga kalokohan ko at nakahanda na siyang sermonan ako. Huli kong nakita ang titig na yun, binata pa ako at nagbubulakbol sa eskwela. Hindi ko akalaing may talab pa rin pala sa akin pagtanda. Marami pang sinabi ang albularyo tungkol sa abuhing langgam. Gaya ng? May sa engkanto ang mga langgam na yon. Ibig sabihin, hindi sila nabibilang sa mundo nating mga tao. Engkanto? Engkantadong langgam? Meron pala nun? Oo. Engkantadong langgam. Ganun na nga. Subalit mahiyain daw ang mga ito. Hindi sila basta-basta nanggugulo sa mga tao. Maliban kung nakatikim ng bangkay ng namatay ng may hinanakit. Sasama ito sa taong dahilan ng pasakit ng namatay. Ano pong ibig ninyong sabihin? Gusto mong magmaang-maangan? Sige, desisyon mo yan. Pero sinasabi ko sa iyo, nagkaganoon ang anak mo dahil nangitlog ang langgam sa kanyang katawan. Kaya nga susunod dito mamaya si kuya mo. Isusugod sa ospital si Wendell. Sabi kasi ng albularyo, baka marami nang nasira sa mga laman loob ng bata. Ano? Ngayon ang tanong, saan mo nakuha ang mga langgam? Huwag mo sabihin sa aking ang anak mo ang nakatagpo ng ganong klaseng bangkay. Alam nating malabo yun, Miguel. Kung tama ang hinala ko, napakalaking kasalanan ang nagawa mo, anak. Napakalaki. Naistatwa ako sa mga narinig. Hindi ko maisip na nangitlog at namahay ang ganoon kalalaking mga langgam sa katawan ng anak ko. Maliman ang akala kong si Arlene ang nagutos sa kanila. Ngunit kasalanan ko pa rin kung bakit dinanas ng anak ko ang lahat ng yun. Kaya hindi ko na nagawang maglihim, Sir Jupiter. Inamin ko kay tatay ang nagawa kong kasalanan. Inamin kong napatay ko si Arlene. Inamin kong inilibing ko ang asawa ko sa may kakahuyan. At malamang na doon ko nagambala ang mga abuhing langgam. Naalala ko rin kasing may mga langgam nang gumapang sa akin
matapos kong gawin ang karumal-dumal na bagay na yun. Di ko akalain yun na pala ang simula ng pagdurusa ni Wendell. Lumipas ang ilang oras, dumating ang kuya ko galing sa bayan para sunduin sina tatay at Wendell. Kailangan kasing maisugod ang bata sa ospital para malaman kung gaano kagrabing pinsala ang naidulot sa kanya ng mga insekto. Habang ako naman hinanda ang sarili para pagdusahan ang kasalanan ko. Isinuko ko ang sarili sa mga pulis. Itinuro ko rin ang pinaglibingan ko kay Arlene. Subalit sadyang hindi sapat na kabayaran ang makulong lang ako, Sir Jupiter. Bagkus hatol sa akin ang tadhana. Napasanin ang isang napakabigat na sumpa habang buhay. Tay, akala ko matatagalan pa kayong dalawin ako rito sa bilangguan. Kumusta na po? Kumusta na si Wendell? Anak, wala na si Wendell. Napakaraming ang pinsala ng laman loob niya. Lalo na ang baga, puso at utak. Wala na ang apo ko. Wala na. Simula noon, hindi na ako nilubayan ng labis na lungkot at pagkamuhi sa sarili. Kung sana naging mabuting asawa at ama lang ako. Kung sana hindi ko sinasaktan at napatay si Arlene, siguro payapa at masaya kami ngayon. Siguro buhay pa rin si Wendell hanggang ngayon. Pero wala na. Nakalaya nga ako pero wala nang Wendell at Arlene na naghihintay sa akin. Karma ko ito. Karma na kailangan kong pagdusahan hanggang kamatayan. Hanggang dito na lang, Sir Jupiter. Salamat sa pagbibigay oras sa liham kong ito. Sa mga listeners naman, huwag ninyo akong tularan. Pahalagahan ang bawat sandali kasama ang inyong mga mahal sa buhay.